parameters. Yes. N1. Engine Pag 1. sinabi nyo N1, RPM speed ng low pressure system natin. N2, sa makina rin yun, high pressure system. EGT, makina ba yun? Exhaust gas temperature, sa makina ba natin nakukuha yun? Yes. Bago lumabas yung exhaust gas sa atmosphere, sinusukat natin yung temperature. Yes. Fuel flow, kung gaano karaming fuel yung nagagamit natin for every hour, sa makina ba yun? Yes. Fuel on board, kailangan ba para sa makina yun? Yep. Yes. Slats and flaps are also needed for the upper ECAM. Bakit? Based on the engine operation mo kasi or engine output mo, nagbabago yung configurations ng flaps and slats mo. Kung gaano kabilis yung output ng makina mo, nagbabago din ang posisyon ng flaps and slats mo automatically. And also during takeoff, di ba, ang gamit natin, slats full. To make sure na mas malaki ang surface area. Kasi pag mas malaki ang surface area, mas mataas ang generation ng lift. Ano pa? Sa baba, indications of fault and failure. Messages ang laman nito. Then itong memo. Para saan yung memo? This is to notify you ano yung mga current systems na activated. Ngayon, pag wala kayong nakita dito, ibig sabihin walang system na currently activated or needed to be needed to be taken or noted of. Pero pag nakita nyo may nakalagay siya dito, auto brake low, ibig sabihin naka-activate yung auto braking system mo. Gaano kalakas yung auto braking na naka-activate? Low. Kasi tatlo yan eh. Low, medium, at saka max. Ibig sabihin, ang activated na auto brake mo ngayon is yung mode na low. Then ito, message yan. Tingnan nyo ha, LDG. Ano yung LDG? Landing gear. So ano yung message dapat na marireceive ko dyan? About landing gear. About landing gear or in preparation for landing. Tingnan nyo. Okay. Landing gear down. Paano ko ilalagay yung landing gear down? Yung lever to down position. Signs on. Seatbelt sign on. Cabin signs on dapat. Cabin ready. Notify the flight attendants that we are in preparation for the landing phase ng aircraft natin. Spoilers. Spoilers. Arm for ground spoiler. Then flaps full. Parang See? checklist. Note siya or messages siya in preparation for the desired action. Oo, para siyang flight checklist. Pero iba pa yan ha. Yung flight checklist mo kasi, in preparations for takeoff kasi yon. Ano yung mga settings na kailangan natin. Pero in our case, depende dun sa gusto mong gawin, lalabas din siya. Pero technically same lang din. Yung flight checklist. Then ito, yung ating lower ECAM or also known as SD. Ano nga ulit yung SD? System display. Systems display. Ano kaya mga pwede natin makita sa SD? Systems, different aircraft systems. Ngayon, ang makikita nyo dito is the status page. Ano yung meron sa status page? Lahat ng nandito sa left-hand side, makikita nyo is operational system. While nandito sa right-hand side is inoperative system. So pag sinabi natin inoperative system, gumagana hindi? Hindi. Deactivate. Then yung nasa baba niya, yung permanent data na tinatawag natin, na merong indications of temperature, ano to? Oras, time in UTC, and gross weight ng aircraft. Operating system. Then ito po yung ginagamit natin to change the display ng ating SD or systems display. Pakitandaan po ito, ang pangalan ng ECAM control, ang pangalan ng panel na to is the ECAM control panel. And ang tanging purpose ng ECAM control panel nyo Just control. is to change the display ng ating SD. Tandaan ha, ang ECAM control panel's purpose is to change the display ng SD. Kaya kung mapapansin nyo, ano yung mga system na pwede natin silipin? Engine, bleed, pressurization, electrical, hydraulics, fuel, APU, air conditioning, doors, wheel, and flight controls. Lahat yan, makikita natin dito sa ating SD or systems display. Tandaan ha, yung ECAM control panel is used to change the display ng SD or systems display. Sir, question. Paano itong upper ECAM? Nagpapalit ba tayo ng display sa upper ECAM? Hindi po nagpapalit ang display ng upper ECAM. Kung ang laman niya is engine parameters, all throughout the flight, engine parameters lang ang laman niya. Kahit on ground, engine parameters lang ang laman niya. Only the systems display ang nagpapalit ng information.
Sir, ano yung mga information na pwede namin makita? Depende sa pipiliin. Gusto mo i-check kung kanino nanggagaling yung power source ng aircraft electrical network natin. Alin dito yung pipiliin mo? O, electrical. Para ma-check mo gaano kalakas yung power output, saan yung flow ng electricity natin. Then ito pong nasa gilid, these are your potentiometers. Ang tawag natin dyan, ayun na, well, technically speaking, ang tawag natin sa kanya is potentiometers. Sino may ganito sa bahay? Yung ganitong type ng switch sa ilaw. Yung pag sobrang yaman ng bahay, yung merong dimmable switch, pag inikot mo yung switch, papunta sa left, nagdidim na namamatay yung ilaw. Pag inikot mo siya sa right, nagpa-bright. Tumataas yung brightness, nagbubukas yung display. Same criteria. Pag inikot ko siya papunta sa left, nagdidim yung display nyo, namamatay yung display. Pag inikot ko siya papunta sa right, nagliliwanag, tumataas yung brightness, nag-activate yung display. Then ito, attention. So ano to? Visual alert, oral? Visual. Visual. Ayan, tingnan ha. The EWD is divided into two main parts. The upper area is used to display the main engine parameters, the fuel on board, and the slat flap position. While the lower part is used for warning, caution, and memo messages. The SD naman is divided into two areas as well. The upper part is used to display the various system pages, diagrams of aircraft systems. While the lower part is used to display the permanent data, which contains your time, no, your temperature, and last but not the least is your gross weight ng ating aircraft. Below the ECAM displays on the center pedestal, there is an ECAM control panel. The two control knobs on the left-hand side are used to adjust the brightness on the two ECAM screens and to turn them off. While yung mga push buttons mo on the right-hand side, para saan siya? The push buttons on the right-hand side are mainly used to display any of the system pages or the status page, clear or recall a warning or caution message. So balikan natin. In between the upper ECAM and lower ECAM, or yung EWD and SD, sino sa dalawa doon ang napapalitan ng information? Si SD. Anong gamit natin? ECAM control panel. An AC status page may be also displayed on the SD to give an operational status of the aircraft. When things are not normal, the status page displays operational data on the left-hand side, while inoperative on the right-hand side. In front of each pilot, there are two attention getters, a red master warning and an amber master caution. Alam na natin kung kanino nanggagaling yan. Pag sinabi nung red master warning, flight warning computer. Pag master caution, ESTA. As a further means of getting the attention, there is a loudspeaker on each side of the cockpit for oral alerts and synthetic voice messages. So any question po dito sa ating figure? Question guys? Sure? At ito naman yung sa AFIS natin. No? Yan yung sa AFIS. Ang operational, para kay captain, na DMC is DMC-1. Para kay first officer, DMC-2. While DMC-3 is your backup. Now, question nga ulit. Sa ECAM, sino ang operational na DMC? DMC-1. While yung 2 and 3 mo, while for the EPs, ang operational mo, DMC-1 para kay captain, DMC-2 para sa display ni first officer, while yung ating DMC-3 mo, backup yan. Handaan yan ha, yung architecture niyan. ECAM, DMC-1 ang gamit natin. 2 and 3 yung backup niya. Sa EFIS mo, DMC-1 is operational para kay captain, DMC-2 para kay first officer, and DMC-3 will act as your backup. Ngayon, ang idea kasi niyan, sir, what if in case nasira si DMC-1 ko? Sino ang papalit sa akin sa display ko as captain? Si? For example, DMC-1 nasira. Sino yung pwede pumalit? Pwede ko maggamitin yung DMC-2 ko? O hindi? Tingin nyo.
So for example, nasira si DMC1, sinong gagamitin ko? DMC2 or DMC3? 3. DMC3. Kasi nga ang DMC2, kanino ginagamit? FO. Okay? FO. Ngayon, sir, paano naman kung FO ako? Tapos nasira yung DMC2 ko. Sino yung gagamitin ko? DMC1, DMC3? DMC3. Sir, paano kung nasira yung parehas ng DMC? DMC1 and DMC2 is both inoperative. Kanino ko gagamitin si DMC3? Kay Captain. Always Captain's priority tayo pag isa na lang natitirang system. So technically speaking, if in case that DMC1 fails, DMC3 will take over for the display of the Captain sign. Or if in case DMC2 fails, DMC3 will take over to show information or image sa added sa side first officer. But if in case the both DMC1 and DMC2 fails, DMC3 will be shown on the side ng ating captain. Okay? So sir, saan ba nanggagaling yung information na dinidisplay natin dito sa primary flight display and navigational display natin? Ngayon, the question is, ano ba yung contents ng primary flight display? Ano nga ulit yung pwede natin makita sa primary flight display? 6 packs. Sige nga, sample nga ng 6 packs. Airspeed indicator. Airspeed indicator. Altitude. Altitude. Altimeter. Altimeter. Attitude. Turn coordinator. Ano ba? Attitude. And sabihin na natin yung artificial horizon natin. Okay? So lahat yan nandito. Sama-sama. Pwede navigational display mo, flight plan, heading, VOR. vertical speed, VOR, weather, terrain. Yes. Diyan lahat na makikita yan. Basta merong kinalaman sa navigation. Now, if you will notice, saan nanggagaling yung information na display doon sa ating PFD and MD? Nanggagaling po siya dito sa ating tinatawag na ADIRS or Air Data and Inertial Reference System natin. Now, inside the ADIRS, meron po tayong dalawang computer. Meron tayong ADR, meron tayong IR. ADR stands for Air Data Reference. Ngayon tatanungin ko kayo, para sa 6-pack natin, sino sa kanila yung nangangailangan na dapat meron tayong air information para meron tayong display? Airspeed indicator, altimeter. Airspeed, altimeter, Tsaka VSI. VSI, possible, pero ang VSI mo kasi dito, nandito siya sa IR mo eh. Vertical speed indications mo kasi yun eh. Angle of attack, sensor. At the same time, yung total air temperature sensor natin. Tingnan nyo. Pito, anong binabato ng pito? Na information sa, ano natin, sa instrument? Dynamic pressure. Hindi, anong information? Airspeed. So, ang airspeed ba, kailangan ng hangin? Yes. Yes. So, pasok siya under air data. Diba? Lahat ng merong kinalaman sa hangin, pasok under ng air data part na nangangailangan ng air reference natin. So, pito, nagbabato ng airspeed. Static, ano binabato? Pressure. Altitude, barometric pressure. Nangangailangan ng hangin, hindi. Yes. Nangangailangan. Total air temperature, kailangan ng hangin, hindi. Kailangan ba? Yes, kailangan. Paano nasusukatin yung air temperature kung walang hangin? Diba? Then, angle of attack, nangangailangan ba ng hangin yan? Yes. Paano natin malalaman kung install na yung aircraft natin? So, pasok siya under the ADR part or yung ating air data reference part. While yung IR or yung inertial reference part mo, kumukuha naman siya ng information sa mga accelerometer and laser gyro. Para saan yun? Para ma-check natin yung axis ng aircraft mo. Ba? Kung naka-nose up ka ba, naka-nose down, ano ba yung heading mo, naka-bank left ka ba, naka-bank right ka ba, dito yun, under the inertial reference unit. And pinapadala niya yung information na yun dito sa PFD and FD. And also, your navigation data which comes from your flight plan, lumalabas din dito sa ND natin or sa navigational data. Any question, guys? Walang question? Dito, walang question? Sure kayo? Ma'am, question, sir. Question. Sure kayo? Wala kayong tanong ha? Pinakabahan ako, tahimik nyo. For the EFS displays, data from the air data and inertial reference system plus navigation data from the flight management and guidance system is fed directly to the DX.
The DMC then processes the data and generate the images to display. Under normal circumstances, DMC1 supplies the captain EFS displays, while DMC2 supplies the first officer EFS displays, and DMC3 will be available as backup. So ito na siya pag nagsama-sama tayo. So ito po yung ating EFIS control panel. When, di ba kung maaalala nyo, meron tayong dalawang display. Yung primary flight display and navigational display. Gusto kong tandaan nyo din na only the navigational display ang napapalitan ng information. Okay? Ang primary flight display mo, same lang yan ng EWD mo. Hindi nagbabago yung information. Lahat ng merong kinalaman sa flight parameters nasa PFD at hindi natin napapalitan yung laman nun. While yung navigational display, pwede natin siyang palitan. You could choose kung anong information yung naka-display sa navigational display. Paano, sir? Ito. Ano yung gusto mong nakalabas doon? ILS? Alam niyo ba yung ILS? Instrument Yung lang yung ipapakita niya sa'yo. park. Then, flight plan. Kung ano yung tsura ng flight plan mo, ipapakita. Then you have your, ano kaya to? Constraints, waypoint, VOR, DME, non-directional beacon, and airports. So you have an option to add those sa navigational display. Eto, sir, ano naman to? Navigation Range. display. Kung gaano kalaki or gaano kalayo yung gusto nyong makita sa screen. Pag nakalagay siya sa 20 nautical miles, ganito po ang itsura niya. So 5 nautical miles, 10 nautical miles, 15 nautical miles, and 20 nautical miles. More than that, hindi mo na makikita or wala ka nang makikita. Okay? Kung ano lang yung pinili mong range, yun lang yung makikita mo. Ngayon, pag nilagay mo siya sa 320 nautical miles, ibig sabihin, sobrang layo ng kaya niyang makita. Yun nga lang ang problem with that, cluttered na yung display mo. Kasi technically speaking, since nilayuan mo yung kaya mo makita, yung icons mo, halos dikit-dikit na. Pwedeng ma-overwhelm ka ng information sa display. Kaya normally, ang range lang natin yan, 20, 40, 80, maximum na yan. Okay? Then you have your options for your ADFs and VORs. And barometric pressure. Ano nga po ulit ang standard barometric pressure natin? 29.29. 92? 92.29. 29.92 inches mercury. Yes. And pag sa hectopascals, 10:30. 1030 hectopascals. Bakit, sir? Bakit natin sineset yung barometric pressure? Kasi hindi naman po lahat ng airport pare-parehas ang elevation. Pwedeng above sea level, yung iba below sea level. Then flight direct, yung PFD, ND transfer. For example, nagalit ako. Sinuntok ko to. Sinuntok ko yung display. Sira niya yung physical display ko. Eh, kailangan ko to. Gagawin ko, press ko yung push button. Gagawin lang niya, isi-switch niya. Ililipat niya tong primary flight display dito sa side, while yung navigational display dito sa side. Transfer lang ng display. Kung sakaling pumalpak or nasira yung physical display na. Then ang tawag naman natin dito is the switching panel. Ginagamit lang natin to if in case na magkaroon tayo ng failure ng DMC. Di ba naalala nyo? Sabi nyo sa akin, para sa first officer display ng primary flight display at saka navigational display, ang gamit natin is DMC2. Di ba? Ngayon, if in case na nasira si DMC2, gagamitin mo to. Lab na to. Iikot mo siya papunta kanino? Captain. Sino ba yung nasiraan? Ang tanong. For example, nasiraan si first officer. Wala nang lumalabas na display dito. Nag-flicker na lang siya. No data ang nakalagay. So, gagamitin mo to para magamit mo yung DMC3, ipapaling mo siya papunta kay first officer para lumabas yung information ng DMC3 sa display natin. Gets? Paano naman kung first officer, paano naman kung si DMC1 yung nasiraan? Ika. No, papunta naman dito kay captain natin. While ito, yung ECAM ND transfer natin, ibig sabihin pagpapalitin nyo lang. So, for example, nasira yung upper ECAM mo. Ano nga ulit yung contents ng upper ECAM? Di ba? Engine parameters. Kung nasira yon, hindi mo makita yung engine parameters mo, hindi pwede yon. So, gagamitin mo yung switch na yon para lumabas dito sa navigational display yung EWD display or yung engine warning display. Okay? Para mapagpalit-palit lang natin yung screen.
Kung ano yung meron sa left hand side, meron din tayo sa right hand side. The flight parameters are displayed on the PFD while navigation data is displayed on the NDs. Outboard of the PFD, there are control knobs to adjust the brightness of the associated PFD and ND and turn the displays off. Two EFIS control panels are used to select what is displayed on the EFIS screens. The EFIS control panels are divided into two sections. One section is associated with the PFD and the other one with the ND. Just below the ECAM screens on the center pedestal, there is a switching panel with, on the right, two rotary selectors to restore data to EFIS and ECAM displays in abnormal operation. So any questions po dito, guys? Wala? Sure kayo? Parang may nakita akong di bumalik. Nasulat ako ng surname, first name, and middle name. Ilang? Wala na tayo magagawa dyan. Bukas na naman. Ayoko. Walang ballpen? Okay, go. Oh, ito na yung most complicated part ng system ng aircraft. Clock. Ano ang purpose ng clock? Oras. Ano ang purpose ng clock? Flight time. Uy, guys, anong purpose ng clock? Para malaman yung oras. Wow. Pero you need to be mindful ha. Ang gamit nating time zone is UTC. Huwag niyong papalitan to. No matter what happens, do not change the time on board aircraft. UTC ang gamit natin. And it automatically updates itself as long as meron kang GPS signal. Pero kung nasira yung ating GPS module, pwede naman natin gamitin yung internal clock natin. Okay. Yung internal clock to. Pero lagi natin gamit is GPS. Ito kaya, elapsed time para saan? For flight hours. Kung gano'n nakatagal lumilipad yung aircraft natin. Then ito, stopwatch. Chrono. Kung ano yung sinabi ko example kanina ng chrono, ito din yun. Then, tandaan nyo, sa permanent data, meron din tayong indications ng clock. UTC to ha, tandaan. UTC. Tingnan nyo, di ba SD to, systems display? Currently, ano nakikita nyo yung system na tinitingnan natin? Ha? Pinto. Doors. Ano kaya pwede natin ma-discern dito sa door page? Pag merong naka-open. Pag naka-green yung door, ibig sabihin sarado. Pero pag naka-amber yan, bukas yung pinto natin. So nagigets nyo yung SD natin? Multiple systems can be viewed through the SD natin. Currently, ang nakikita nyo is the door page. Tingnan nyo, anong pinto ang nakabukas? Cargo. A single electrical clock gives the universal time coordinates and date as time reference for the crew and all peripheral systems. The other functions available for crew are elapsed time and chronometer. The clock can be synchronized via satellite GPS time. The time is also displayed at the bottom of the SD na kung saan ang tawag natin is the permanent data. And before we take a break, this is your CFDS or the Centralized Fault Display System. So ano po ba ang purpose ng Centralized Fault Display System? Inputs. Ang purpose niya is to collect all the faults, failure, memos, and messages. Para saan? For troubleshooting. Para alam natin kung ano yung nangyayari sa aeroplano. May mga specific fault conditions kasi or failure conditions na nangyayari lang during in flight na hindi natin kayang i-recreate on ground. Now, syempre, we need to find a way na kung saan mare-record dapat yung fault na yun and malalaman natin kung saan siya nanggagaling. Ito yung purpose nun. The CFDS or the CFDIU. Lahat ng nagawang mali, lahat ng failure na kinalaman sa operations ng aircraft natin, maaalala niyo yun and ma-access natin yan. Sipin nyo na lang, parang may mga jowa dito, lalo na yung mga lalaki. Pag may nagawa kang kasalanan, nakala mo, nakalimutan na niya yun. Hindi, may instant recall yun. Anytime, kaya niyang i-brought up yung maling nagawa mo dati. Ganon din to. Okay? Kaya niyang alalahanin lahat ng naging possible fault and pwede natin i-pull out yun. Pwede natin i-pull up. Then, tsaka tayo mag-troubleshoot. Sir, saan ba nangagaling lahat ng nakakolekta niyang information?
First foremost, galing sa mga computer mo. Yung computer mo kasi, pag nagkakaroon ng fault conditions or failure conditions, minememorize ng CFDU mo. Para saan? Pagdating on ground, pwede natin siyang i-access. Pwede ko siyang i-troubleshoot. Pwede ko siyang i-check. Ano pa? Lahat ng message na lalabas sa upper ECAM mo and information na lalabas sa SD mo, marirecord din niya yan. Okay? For example, sabi niya dito, engine fire. Lalabas yun doon sa ating CFDS. Maaalala niya yun and marirecord yun. ATSU, yung Air Traffic Service Unit mo, pwede rin niyang ma-access lahat ng information na nare-receive natin coming from the ATSU. Now sir, para saan ang printer mo? At saka yung MCDU mo? Resibo. Para may hard copy, para may resibo, and para ma-access natin yung software ng CFDIU. Sir, paano yun? Di namin mag-gets na using ito, ma-access natin itong CFDIU. Oo, one good example. May mga desktop dito, nagba-Valorant. Try nyo magbukas ng Valorant na walang monitor. Kaya nyo? Hindi, di ba? Kasi kailangan nyo, meron kayong terminal. May interface kayo, may visual dapat kayo. Ito yun. Di ba? It will act as your keyboard and your monitor. Na kung saan using this terminal, you can access all of the information na nandito sa CFDIU. And also, you have an option to print lahat ng information na yun. Para pag hinanapan ka ng resibo or information, ito sir, sabi, ito yung fault ko, check mo. Pwede natin i-present. Okay? Napiprint natin yung mga informations. So sabi niya dito, the centralized fault display interface unit centralizes and memorizes all information concerning aircraft system failures. Reading or printing of the failure information is done in the cockpit with any MCDU or the printer. Normally, yung reading and printing is only available on the ground. Hindi tayo pwede mag-print and hindi tayo pwede mag-read ng failure during in flight kasi useless. Bakit? Pag sinabi ba nating during initial phase ng flight natin, nagkaroon ka ng failure, sure ka na ba na all throughout the flight, hindi ka na magkaka-failure? Di ba, hindi naman assurance yon. Kaya ang best bet natin is after the flight, or if on-ground na yung aircraft, that is the only time na ma-access mo lahat ng information na nakolekta niya. Kaysa naman every time na meron siyang nakolektang information, print out mo. Pagdating mo on-ground yan, ang haba niyan. Not unlike pag consolidated na, sama-sama na, isang buong papel na siya. Okay? Most aircraft system computers have a byte o yung built-in test equipment. The byte permanently monitors the system's operation. When a failure is detected, it is stored in the byte memory and it is transmitted to the CFDIU. The ECAM, which generates warnings and status messages, delivers this data to the CFDIU as well. The failure information is available in various reports. The reading of the failure information is made from two different MCDU menus, depending on if the aircraft is in flight or on ground. The system report test function is only available on ground as well. It enables a dialogue between the CFDIU and the system computer. The system report test menu page presents the list of all systems connected to the CFDIU in ATA chapter order. And the maintenance post-flight report can be only printed on ground. Kasi nga, accessible lang siya on ground kung saan tapos na lahat mangyari. Okay? Kasi technically speaking, kung nag-crash yung aircraft mo because of the failure, hindi naman na ito yung gagamitin mo eh. Black box na yung kailangan mong hanapin. Pero kung nakapag-land yung aircraft mo, instead of using the black box, MCDO ka. Para ma-check mo saan ba nanggaling yung fault. Saan ba nanggaling yung failure. Okay? Tignan nyo, yung system report test mo available lang on ground. Bakit? Kasi pag nagte-test tayo ng equipments or systems, merong tendency na sinacycle niya yung computer. Pag sinabi kong sinacycle niya, pinapagalaw niya ng kusa or sometimes, nire-reset niya yung computer. Try nyo mag-reset ng computer during in-flight, tapos hindi bumalik. Okay ko. Di ba? Mawawalan na kayo ng control dun sa aircraft natin. Kaya niya sinasabi, those types of tests are only available on ground. Kasi nga, may tendency yan na namamatay for 60 seconds, kaya mo ba mawalan ng flight control surfaces within 60 seconds? Testing lang. Diba? Alanganin. So, hindi siya pwede during in-flight. It summarizes and displays the list of the ECAM warning messages and the fault messages that occurred during the last flight.
with the associated time, flight phase, and the IATA reference. It helps the maintenance crew to make a correlation for easier troubleshooting. And ito yung itsura ng post-flight report. Lahat ng maintenance status message and failure message, sasabihin niya sa'yo, and saan nang galing. Anong oras, anong flight phase, and anong ata chapter ng manual yung kailangan mo for reference. Best friend natin to, para madali yung trabaho natin. Kung hindi kayo gagamit ng ganito, katakot-takot na troubleshooting kailangan yung gawin. Okay? Pero pag umabot tayo sa troubleshooting na hindi talaga natin mahanap kung saan ang galing, dun kayo papasok. Bakit? Computer. Computer kasi, nagre-require siya ng wiring check. Pag nag-require na ng wiring check, labas na yung mga A&P. Mga airframe and power plant na mekaniko, hindi na namin kaya yon. Kailangan na namin ng tulong nyo doon. Okay, kayo na yung magko-conduct ng wiring check. If in case na after all of the troubleshooting steps has been done, nagpalit na ng computer, nag-reset na ako ng system, nandun pa rin yung fault, wiring check tayo. Kayo na ang gagawa na. Okay? And ito po yung itsura niya during in-flight and on-ground. Tingnan nyo ang post-flight report, system report test, avionics status, lalabas lang on ground. And even the previous leg report is only available on ground. Pero during in-flight, wala. Current leg report lang and current leg ECAM report lang ang meron tayo. Pero itong mga to, hindi siya available. And pwede mo siyang i-print. Pag print mo siya, ito siya. CFR. So, gets po? Question? Kaya pa ba? Yes. Wait. Sure? It's already 11:47. So, I guess, let's have your real time ma-receive natin yung mga issues na yun. And we could be ready. Saan makakatipid tayo ng oras and at the same time, hindi magagrounded yung aircraft. As you can see here, this is another way of communication. So please take note of this. Na kung saan sinabi na dito, that the e-logbook is the main communication means for the aircraft operational staff. Bakit ba? Ano ba nangyayari pag ginagamit natin yung e-logbook? E-logbook kasi is an actual document na kung saan may ano tayo, may history tayo or at the same time meron tayong proof na meron talagang nire-report na issue si piloto. For example, ako si piloto, ikaw si mekaniko. Nire-report ko or sometimes nire-report ko na at flight phase number 6, notice that the PFD screen is flickering for about 30 seconds. Ngayon, tutulad ko yun sa logbook, ngayon, since ikaw yung mekaniko, ang trabaho mo, kung ano yung reklamo ko, dapat ayusin mo or hahanapin mo ano yung nagpo-cause dun sa issue na yun. Ngayon, pag hindi ko sinulat yun or hindi ko in-entry sa e-logbook, malalaman mo ba na ganun yung nangyayari doon sa ating display? Di ba hindi? Kasi wala ka namang technical report eh. So, nangyayari, through the e-logbook, may platform tayo, nagkakaroon tayo ng exchange of information. Sabihin ko, at flight phase number 6, there was an issue with the primary flight display. It was flickering for about 30 seconds. Then after that, okay na. Ngayon, syempre, gusto ko ipa-verify. Mamaya kasi during the next flight, biglang mawalan ulit or totally mawala na yung display natin. So, ang gagawin ni ma'am, for example, siya yung mekaniko ko, na-troubleshoot na. Bakit nag-flicker display? Ano yung naging possible cause ng pag-flicker ng display natin? Now, you have an option. Kung meron naman tayong oras or mahaba yung oras natin, you have the choice to rectify the issue. Pero kung maiksi lang yung oras natin or yung ground time natin, medyo maiksi lang, i-FEL muna natin. Are you aware with FEL? Yes. Yung minimum equipment list, kung allowed ba yung display na yun to be inoperative, then pwede pa rin lumipad yung aircraft natin. Ipapasok natin siya under it. So tingnan nyo. Normally, ayan, the flight crew side ng e-logbook natin which provides an overview of the logbook status. Ano yung mga open items, ano yung mga MEL items na currently open, and ano yung mga item na na-rectify na ng mekaniko natin. Also, the pilots had an option for the flight acceptance. What does your flight acceptance mean? Ibig sabihin po niyan, i-check ni piloto yung contents ng logbook mo, and kung okay sa kanya, ilipad yung aircraft kahit meron tayong mga inoperative items, papasok yun under flight acceptance. Pero kung nakita ni piloto na maraming issue at ayaw niya ilipad yung aircraft na yon, pwede niyang i-defer yung flight acceptance. Ibig sabihin, grounded yung aeroplano. Either they need to find another pilot who is willing to fly that aircraft kahit maraming issue,
or magpapalit tayo ng aeroplano. Okay? Also defect reporting and also handover to maintenance. Ngayon, lahat ng reklamo or issue ni piloto, i-rectify ngayon ng maintenance personnel. Overview of logbook status, defect reporting, maintenance and service action reporting, scheduled maintenance reporting, and certificate of release and service kung sakaling grounded yung aircraft mo, ay ibabalik natin siya sa service. And another part ng logbook mo is the cabin crew or yung tinatawag natin CMA or cabin maintenance logbook. Any issues inside the cabin, meron siyang sariling logbook. And ang isusulat doon is yung mga cabin crew. For example, dito sa portion ng aircraft na to, sira yung ilaw. Instead na ilagay ko siya dun sa maintenance logbook natin, may sarili akong logbook that is specifically for your cabin only. So any issues inside the cabin will be reported through the cabin maintenance logbook or the CMA. So overview of logbook status for cabin, technical crew information for regulatory items and non-regulatory repair action reporting, and cabin defect reporting. Ngayon, medyo mas mahaba yung allowance natin when it comes to cabin defects natin. Kasi bakit? Lahat naman ang nasa loob ng cabins mo, non-airworthy yun. Ibig sabihin, kahit sira yung mga components sa loob ng cabin, hindi naman niya maapektuhan yung airworthiness ng aircraft mo. For example, itong upuan. Hindi siya nagre-recline o kaya sira yung seatbelt niya, okay lang yun. Walang problema doon kung sira yun. Pero ang criteria, hindi mo dapat paupuan. Bakante lang itong upuan na to. So for 280 days, pwedeng sira yung upuan na to. Yun nga lang, kung hindi mo paayusin yun, lugi ka. Instead na may nagbabayad dyan, wala lang. Waste of space lang yan. O kaya walang ilaw sa loob ng cabin or isang part ng cabin, walang ilaw, walang problema yun. Walang issue. Kasi kahit walang ilaw sa loob ng cabin, makaka-apekto ba yun sa overall operation ng aircraft natin? Di ba makakalipad yung aircraft natin pag walang ilaw sa loob ng cabin? Diba hindi naman? So kaya siya nakakonsider as non-airworthy items pag nandito siya sa cabin. Non-regulatory repair action report. Yan. The logbook is the main communication means for your aircraft operational staff. That enables the flight crew and the technical staff to be aware of the aircraft status, to enter aircraft defect, and to report maintenance and servicing actions. The logbook lets the flight crew consult the logbook status, accept, create a new flight, report aircraft defects, and hand over to maintenance. The maintenance staff uses the logbook to consult the aircraft status, report aircraft defects, report corrective or scheduled maintenance actions, report servicing actions, and build the certificate of release into service. Copy. Finally, the cabin crew can also use the logbook to consult the aircraft status, inform the flight crew about regulatory cabin defects, and report non-regulatory cabin defects. The logbook runs on a fully standalone laptop and is not connected to the aircraft. The logbook is stored in the cockpit by the flight crew. But sadly, here in the Philippines, wala po tayo logbook. Ang meron tayo yung manual na logbook. So, mano-mano magsusulat dun sa logbook natin. Pero alam ko, sooner or later, they are going to transition sa mga iPads na. iPad na yung onboard aircraft, doon na mag-i-input na issues, defect, or reports for your logbook. Yung ATL at saka yung CMN. Ito may sample ng logbook natin. Pero sa atin, wala pa kasing ganyan. So, mano-mano sulat muna lang. Then another component that we have here is your solid state flight data recorder. Alam niyo po ba ano yung ginagawa ng solid state flight data recorder natin? Ano yung capability ng flight data recorder natin? Record alin? Flight data. Okay. Good. Any reports coming from different systems or monitoring of different systems, it is recorded here sa SSMDR natin, or also known as the solid state flight data recorder. Its purpose is for every information na provide ng different aircraft systems natin, ng mga computers natin, those informations are formatted and constantly being sent dito sa ating flight data recorder. Bakit? Para saan ba ang flight data recorder mo? Investigation. For investigation or for crash recording purposes. Ito po yung tinatawag nating black box na kulay Orange.
Ang pangalan niya, black box. Pero ang kulay niya, orange talaga. For visibility purposes. And meron din siyang built-in na ELT or Emergency Locator Transmitter. Now, the solid-state flight data recorder is installed doon sa tinatawag natin ang unpressurized tail area or doon sa pinaka-tail cone area natin. Doon natin malolocate yung ating SSFDR. Now, the question is, bakit po kaya ang black box natin na kulay orange ay located sa pinaka-tail section or almost at the tail section ng ating aircraft? Kasi po usually sa mga accidents, yun po yung last portion na intact or nakita. Okay, very good. Kasi never pa naman din tayo nakakita ng aeroplano na ang unang bumagsak is yung tail. So technically speaking, the tail part or pinaka-aft part ng ating aircraft is the most safest part when it comes to the black box. Pero kung pasahero ka, hindi ko rin ma-assure kung safe ba talaga sa dulo. Okay? Kasi technically, nasa loob ka lang naman ng cabin, ito nasa dulong portion na. But sabi nila, mataas ang survivability pag nandun ka sa tail section. But it typically varies. No? Ngayon, kaya nila nilagay yan doon, syempre kasi, ang unang bumabagsak is yung nose portion. Bihirang-bihira na nagkaroon tayo ng air crash accident na unang bumagsak yung tail. Not unlike yung nangyari katulad sa Japan. Yung bumagsak sa bundok ng Japan, nahati yung aircraft sa gitna, parehas yun. Sabay bumagsak yun, hindi na-recover halos yung black box natin. Ngayon, you need to remember, kanina, ang kaya lang po i-record ng ating flight data recorder is 25. aircraft information or systems information. Altitude, no? Ano pa ba? Yung pitch ng mga flight control surfaces mo, ano yung current status ng electrical system mo, anong current status ng makina mo, basta lahat ng merong kinalaman sa aircraft systems information, yan ang nire-record ng flight data recorder. Lahat ng kinalaman sa operation ng aircraft mo, yun lang ang kayang i-record ng flight data recorder mo. Pero pag tinanong nyo sa amin, Sir, sino ang nag-record ng voice comms? Sino ang nag-record ng audio? Hindi si flight data recorder mo yun. Ang nag-record nun is yung CDR mo, yung cockpit voice recorder. Basta merong kinalaman sa operation ng aircraft, flight data recorder yon. Pero pag may kinalaman sa audio or voice communication, CDR yon. And it has the capability to record the last 25 hours ng flight before the crash. Okay? Ganun kahaba yung kayang i-record ng ating SSFDR. Ngayon ang tanong, sino ang nagsusupply ng information dito sa ating flight data recorder? Or sino yung nagpo-format ng data para ipasok kay flight data recorder? Ang pangalan ng unit is ito, yung Flight Data Interface and Management Unit. The main purpose of the FDIMU part is to format data to supply it to the flight data recorder for crash recording purposes or crash recording requirements natin. Na kung saan, iisa lang ang trabaho niya. Kailangan lahat ng data na nanggagaling sa SDAC mo. Ano nga ulit ang trabaho ng SDAC? Convert analog signal into digital signal. All of those information will be sent dun sa ating Flight Data Interface and Management Unit, and it will format those data to be sent to the Flight Data Recorder. Okay? Hindi sarili siyang formatting para makuha yung mga information yun. The question is, saan kinukuha ni SDAC mo yung mga informations na ipapasa niya kay Flight Data Interface and Management Unit? Sa mga sensors. Or in our case, for example, linear accelerometer na kung saan masusukat natin yung acceleration in 3 axes. Pag sinabi natin 3 axes, ano ba yung available axis na meron tayo? Longitude. Latitude, longitude. Ano? X, Y, Z. So pag yung Z axis, sinong flight control surfaces ang nagmamanage nun? Your Z. Z, Rudder. Pag yung Y, ailerons. Pag yung pinaka, tama ba? Rudder, and ailerons, then also Elevator. yung elevator natin, which is your 3 axis. Also, i-measure na din, ano ba yung current position ng elevator mo, ng rudder mo, or aileron before the crash? Everything is recorded. Di ba sabi ko sa inyo, nakikita natin siya sa screen? Those informations are formatted via
the FDIMU and being sent to the SS FDR natin. Yan. So, kita nyo, From here. data from aircraft systems natin can also be formatted and ipapadala din natin sa ating solid state flight data recorder. Now, question. Sir, nagkaroon ako ng indications of failure o kaya nagkaroon ako ng indications ng terrain habang nagpapalipad ako. Pero wala naman akong nakita sa display na merong indications na meron tayong terrain. Pero tumunog yung terrain indications ko. Anong gagawin ko doon para makuha ko yung recording? Kukunin ko ba yung recording sa solid state flight data recorder? Ibig bang sabihin nun, sir, kailangan ko ibaba yung solid state flight data recorder ko? Hindi. Meron tayong optional quick access recorder. Para saan ang quick access recorder? Same criteria lang ang quick access recorder and the SSFDR. Ang pinagkaiba lang niya, ito, yung data dito sa FDR mo, makukuha mo lang siya pag bumagsak yung eroplano. Pero using the quick access recorder, kung ano yung data nakastore dito sa FDR mo, nire-record din niya. Para kung saan, kung gusto mo mag-investigate bakit nagkaroon tayo ng terrain indication kahit wala namang lumabas sa display, dito kong kunin yung information. Hindi ko kailangan tanggalin yung flight data recorder ko. Sa ito naman, ano naman ang purpose ng DFDR event? Ang DFDR event is known as your Digital Flight Data Recorder Event push button. Para saan siya? Naalala nyo gano'ng kahaba yung kaya niyang i-record? 25 hours. Ngayon, kung that specific flight meron nangyari sa inyo at hindi nyo alam kung ano yung nag-cause doon, pero hindi naman bumagsak yung aeroplano, pag prines nyo yung DFDR event, from that specific time frame, lalagyan nyo ng bookmark yun para hindi matabunan yung data. And pag binunot mo yung recording sa quick access recorder at sinalpak mo siya sa software sa computer, makikita mo may bookmark event na kung saan dito nangyari sa oras na to yung na-experience ng mga piloto natin. Para lang hindi mabura at mabilis natin hahanapin. Okay? Then last but not the least, you have your ground control for the recorder. Now, normally, ang inyong flight data recorder operates automatically. Yun nga lang may criteria siya for operation. At least one engine running. Ibig sabihin, pag bumukas na yung makina ko, haandar na rin dapat yung flight data recorder ko. Eh sir, paano yun? Gusto kong paandarin yung flight data recorder ko nang hindi nakabukas yung makina. Anong gagawin ko? As long as you have electrical power supply, you can use yung ground control natin. This is to, anong kulay ulit? Blue. Blue, cyan. Ano nga ulit indications ng blue sa push button? Temporary. Operations of temporary. Pwede ko siyang paganahin temporary habang hindi pa nakaandar yung makina ko. Ngayon, pag umaandar na yung makina ko, pwede ko nang patayin kasi automatically gumagana siya. Pag nakakapita po kayo ng push button na merong auto sa gilid, may specific criteria siya kung kailan siya automatically mag-start mag-record. In this case, mag-start lang daw yung automatic recording if at least one engine is running. Pero kung hindi tumatakbo yung makina mo, pero gusto mo mag-record, override ka. Manual. Diba? Recording ka. Pero ganun pa rin yung criteria niya. Nagets po ba? Kaya pinapaalala ko sa inyo yung mga kulay. Since kulay blue siya, operations of temporary system, kailangan ba gagamitin ko siya all throughout? Di ba hindi? Pag umaandar ni makina, automatic na siya, kahit patayin ko lang. This is only available kung hindi tumatakbo yung makina or hindi umaandar. Sabi niya, the flight data interface in the management unit has two primary functions. The first of which is the flight data interface function. To fulfill the mandatory requirement of crash recording, the FDIU acquires and formats various critical flight parameters and system data before supplying the solid-state flight data recorder. The linear accelerometer measures the acceleration of the aircraft in all three axes. The system data acquisition concentrator digitizes the analog signal of the linear accelerometer and sends it to the FDIU. For maintenance and performance purposes, the optional quick access recorder records the same parameter as the SSFDR. Diba? Kaya ko sinabi sa inyo, instead of kukunin nyo yung black box nyo, kunin nyo na lang yung data sa quick access recorder. Mas madali pa. Kasi may hard drive lang yan doon. Bubunutin nyo lang yung hard drive, bibit-bitin nyo na. Okay?
The operation of the SSFDR is automatic. On the overhead panel, there's a ground control push button located on the recorder panel. This push button lets the SSFDR be supplied when the aircraft is on ground for pre-flight checks before engine start or for the test and maintenance purposes. On the center pedestal, there is a DFDR event push button which can be used to set an event mark on the SSFDR memory. Para pag hinanap nyo, nandun lang siya. Madali siyang makikita. Okay? Question po sa SSFDR natin. Sir, Yes. yung QAR, saan po yan located? Sa avionics compartment. Doon sa ating aft avionics rack. Pero normally it is an optional item or optional computer. Lalong-lalo na kung meron naman tayo available na airman, manonotice natin yon. In real time, ipadadala on ground yon. Pero meron mga ibang aircraft na meron ding quick access recorder talaga. So case-to-case basis. At saka kasi, minsan kasi, pusoso kasi mga mekaniko. Kung may nangyari sa aircraft, under investigation ng aircraft, yung iba doon, bubunot ng info dito sa quick access recorder. Eh, bawal kasi yan. Pag under investigation ng aircraft. Meron po ba dapat like authority or For you to access yung contents ng digital age recorder and the quick access recorder, may specific authority dapat, and hindi siya basta-basta. Pag ikaw nahuli ka na nagbubunot ka ng data or information nang wala kang task card or wala ka namang walang requirement para gawin yon, pwede kang kasuhan ng company. Tampering yun eh. At saka sabotage yun pag nagkataon. okay po. Kasi wala namang paggagamitan ng data, bakit mo bubunutin? Diba? So, ganun yung nangyayari. Kadalasan nagagamit lang natin siya, katulad ng example ko. Lumilipad yung aircraft mo ng sabihin natin below 10,000 feet, 5,000 feet. Nakita mo doon sa navigational display mo, wala namang indications ng terrain. Pero tumunog ng terrain, pull up. Ngayon, i-DFDR event ko yon, i-report ko, bubunutin nila yung data sa quick access recorder and iimbestigahan nila bakit nagkaroon ng terrain indications. Yun pala, hindi nakapag-update yung navigational database natin. Kasi normally every 28 days nagkakaroon ng update ng navigational database. Ngayon, yung sabihin natin na every 28 days, ika-20 day pa lang from its previous update. Eh, meron pala nagtayo ng mataas na crane. Hindi natin nakita doon sa database kasi nga 20 days prior pa lang yung huling update niya eh. Di ba? Every 28 days tayo nag-update. And ika-28 date pa lang nung pinakahuling update natin. Eh may nagtayo ng crane. Eh na-detect ng radio altimeter mo na merong structure na malapit sa aircraft mo. Tutunog siya. Ngayon pag i-report ko yun, i-investigahan nila bakit tumunog. Ngayon, pag nalaman nila kung bakit tumunog na merong terrain, on the next update, kasama na yung crane na yon sa database natin. Lalabas na siya as terrain. Ganon constantly yung nangyayari sa atin. And wala naman kasi tayong technically wala naman tayong capability kasi na real time may scan ng aircraft mo yung terrain. Wala pa tayong ganong capability. Wala namang sonar capability yung aircraft mo eh. Not unlike katulad sa submarine at saka yung mga barko, ba nakikita nila through sonar kung ano yung nasa ilalim ng dagat. Eh sa aircraft wala naman tayong ganong capability. Yung pinakaganong capability, yung pinakaganong mo ng capability is the weather radar. Eh ang weather radar mo forward looking eh. Hindi naman tutok niya papunta sa baba. Okay? Then another unit or system na meron tayo is your DMU or the Data Management Unit. Okay? Katulad pa rin kanina to, na ang FDIU mo, di ba? Yung formats data galing sa different aircraft system and supplies the SSFDR. Ngayon, yung DMU portion mo, ang tawag natin sa kanya, Data Management Unit, and it is the heart of the Aircraft Integrated Data System. Sir, para saan naman yung Aircraft Integrated Data System? For performance monitoring. Using the Aircraft Integrated Data System, dito natin malalaman ano ba yung status ng makina mo. Kamusta ba yung performance ng makina mo? Kamusta yung performance ng aircraft mo? And also, nakikita rin natin gaano ba kalaki yung fuel consumption. Gaano kalaki yung oil consumption ng makina mo. Using the Aircraft Integrated Data System, it provides monitoring ng engine condition.
APU condition, and also the aircraft performance and to provide troubleshooting. Tandaan ha, the aircraft integrated data system, okay, is the heart, or sorry, the DMU is the heart of the aircraft integrated data system. Okay, tandaan po. Okay po. The second main function of the FDIMU is the DNU function, which houses the aircraft integrated data system. It fulfills the following functions. Tignan nyo anong pinoprovide niya ha. Collection, processing, recording of various aircraft parameters, including mandatory parameters given by the FDIU. Ano yung sinasabi niyang mandatory parameters? Yung crash recording purposes. Siya yung nagpo-format nun at siya yung nagpapadala doon sa ating FDIU or the Flight Data Interface Unit. The recording is made in an internal memory of the DMU and on an optional external recorder called the Digital Aids Recorder. Generate various reports according to defined conditions. These reports are stored in a non-volatile memory of the DMU. A data loader is used to upload programs data or program data into the DMU and to download recorded DMU data on a floppy disk for on-ground analysis. The printer is used to print reports generated by the DMU. The printer can be automatically controlled by the DMU, manually controlled from the MCDU, or using Aids print push button on the center pedestal. The FDIMU has a PC MCIA card slot to upload DMU software and download DMU data. In the aircraft, two MCDUs are connected to the DMU. To initiate communication with the aids via either MCDU, the user has to press the aids line key from the MCDU menu page. The aids MCDU menu page is then displayed. Some of the aids functions, including real-time parameter readout, may be controlled from this menu. So any information recorded by the DMU, we could access it through the MCDU natin. Tignan nyo, ano yung mga pwede. Ayan. Call up parameters, programming, mga SAR o yung ating digital access recorder or digital aids recorder natin. Micro 3, assignment, remote print, yung mga reports, yung mga load report, hard landing reports, normally automatic nag-report yung mga yun. Pero additional bayad yun if in case na meron tayong na-encounter na gano'n. Stored manual request based on previous reports and the TCM slots na. Which is ito yun. Doon hindi niya pinakita. With all of those information can be printed using the printer. Pwede tayo magkaroon ng solid copy or hard copy. Ngayon, alam nyo ba na sa aircraft ang update ng software natin is hindi via USB. Hindi tayo gumagamit ng USB. Ang gamit natin, floppy disk. Dadating yung software update nyo, isang case na gano'n. Kung sobrang laki nung update mo, 20 piraso, floppy disk yan. Na-encounter mo ba yun? Hindi. Hindi po. Sayang. Yun yung pinaka-buisit na trabaho, promise. Bakit? Kasi yung buong 20 na yun, kailangan matapos mo yun. Pag nagkaroon ka ng problema, doon sa ika-19 na floppy disk at hindi na na-read out at hindi natapos yung update papunta sa pinaka-20th disk, ulit ka ulit sa umpisa. Back to start ka ng 1 ulit. Sunod. Sa ika-18 ka naman nagkaroon problema, balik ka ulit ng umpisa hanggang sa matapos. As in yung disket po na. Oo, isa-isa. Sabihin niya sa'yo, pag suot mo ng disket, okay, part 1 of 20, done, insert part 2. Bubunutin mo yung disket na yun. Pangalawa, then sunod-sunod yun hanggang matapos mo yung 20 disks na yun. Hindi kasi tayo gumagamit basta-basta ng... Ilang oras po tinatake mo? Depende. Merong mga updates na umabot na 1 oras, 2 oras. Depende doon sa laki ng software updates natin. Okay? Ako, masaya ma-encounter yun, promise. Masaya ma-encounter yun, lalo na nagmamadali na yung aeroplano mo. Kaya nag-update lang tayo ng software pag RON. Alam niyo ba yung RON? Rest overnight. Ibig sabihin wala nang lipad yung aircraft natin. Tomorrow na ulit yung lipad niya. Doon tayo nag-update ng mga software. So ito na po yung onboard maintenance system natin. So, pinapakita lang niya yung relationship ng bawat systems to the CFDS. So again, the purpose of your CFDS is to memorize fault, failure, memo, and messages natin. Saan nanggagaling yung mga fault,
failure memos and messages natin. Do you remember saan siya nanggagaling? Sino po ba ang mga nakakonekta sa CFDS natin? Di ba yung mga computer mo? Ibig sabihin, lahat ng marireceive niyang fault failure memo and messages galing din sa computer. May it be, the data will be coming from NICAM, dun sa mga LRUs natin, dun sa mga DMCs natin, DMUs, every fault, every failure will be sent dito sa ating centralized fault display. And we could access it using the MCDU or we could print it, which is only available when the aircraft is On ground. And yung pinaka-favorite ko, yung bite test. Ano ba yung bite test natin? Built-in. Best friend ko yan, bite test. Built-in testing. Built-in test equipment. Ano ba yung capability niya? Using the MCDU, we could conduct diagnosis. Ibig sabihin, may capability yung computer mo mag-self-check. Di ba sa mga sasakyan, para ma-check nyo or ma-reset nyo yung mga codes, kailangan nyo pa ng scanner. Pero dito, wala na kayong extra component na kailangan dalhin. The whole system itself has the capability to test every computer on board the aircraft. Kaya niyang i-test isa-isa yun. And ang ibabato lang niya sa'yo, test okay or not okay. Pag test okay, walang issue. Pag test not okay, palitan tayo ng pyesa. Ganun lang kasimple. Very straightforward. Either palitan ng pyesa, kung hindi na ayos sa palitan ng pyesa, wiring check tayo. Or palitan ng mga sensors. Most of the time, step-by-step procedure naman yung pag-troubleshoot. Question, guys? Then pakitandaan po yung mga locations or kindly familiarize yourself sa mga locations. Avionics. Sino may extra paper pa? Extra. Sir, pwede ba makisuyo? Pahingi ako ng isa later. Tapos kindly write your email para may send namin sa inyo yung training material. So, isa-isa, kindly write your email. Kasi alam ko hiningi namin kay Joey, so hindi na-provide. Kaya daw pala hindi na-send sa amin, hindi na-send kami. Kasi bawat student, sasendan namin ng copy yun. I-add namin sa OneDrive. Meron ba? May copy pa kayo? Ay, ako Meron na lang. po. Sige, okay na pala sa amin. So forward ko po sa inyo. Akin na lang. Pero sige, bibigay ko pa rin naman sa inyo to, yung may sulat. Kay Sir Yu. So yan, yung mga S-Staff, like warning computer, DMC and CFDIU are located sa pinaka-half avionics rack namin. Open ko. Ano po naka-restrict yun? Quick access recorder and the digital aids recorder natin, located siya dito sa avionics rack. Okay? Tingnan nyo, yung flight data recorder natin, nasaan? Nasa pinaka-tail section ng ating chart. So kindly take note kung saan located yung flight data recorder. Yes, In-highlight ko naman yata. Ayan. The SSFDR, just above the cockpit voice recorder, is in the unpressurized area of the rear fuselage. So flight, kindly take note. And ilang hours yung kaya niya i-record? 25. Then ito, pakitake note, nasaan ang linear accelerometer? It is located Center. inside the cabin. Okay? Matandaan ha, saan located yung linear accelerometer mo. And anong kaya niyang gawin? So it is near the center of the gravity and it has the capability to record yung acceleration doon sa tatlong axis natin. Which is yung pitch, roll, and then, para ma-appreciate po natin yung ginagawa ng CFDS, ito po yung nagiging interface niya. Remember, di ba, sabi ko sa inyo, your CFDS has the capability to collect faults, failure, memos, and messages. Kanino nanggagaling yung mga fault, failure, memo, and messages? Kasi dito sa mga computer. Ngayon, those faults, failure, memos, and messages are constantly being sent to the CFDIU. And i-store sa loob ng CFDIU lahat ng information na yun. Ngayon, how can we access yung mga information na yun sa loob ng CFDIU? Using MCDU. Ngayon, using the MCDU, we now have the capability to access all of those information. Pwede natin siyang i-check and pwede rin tayo mag-print out ng report. Ngayon, another function niya, sir,
Sabi kasi ng CMDS ko, may fault yung DMC ko. So, ibig sabihin ba, pag sinabi niyang may fault yung DMC ko, kaagad ba papalitan ko na yung pyesa? Hindi agad-agad. You need to check first yung bite test natin. Let us confirm first kung actual or false alert yung na-receive nyo. So, using the MCBU, we are going to conduct the bite test. At kung ang binato niya sa atin, test okay, walang palitan. Pero kung nag-test not okay siya, then proceed with the troubleshooting. Kasi technically speaking, kung false alert yan at pinalitan mo agad yung pyesa, yari ka. Kasi ibig sabihin nun, goods pa naman yung pyesa mo eh. Bakit mo pinalitan? Magkano yung isang ganyang pyesa? Okay? So always check first bago kayo magpapalit ng pyesa. So pag may fault, CFDIU. After nyo ma-verify, system report test or bite test to check kung totoo ba yung issue nakuha nyo. Okay? Question. Question guys. Possible daw po kung magkamali yung bite test. Dapat hindi. Hindi magkakamali ang bite test, pero ang magkakamali, sensor or NLRU. Kaya sinasabi ko sa inyo, merong false alert and actual alert. Pag sinabi niyong false alert, failure of the monitoring system, ibig sabihin sira yung sensor, may issue yung sensor. Binabato ng sensor na nag-overheat, pero in reality, hindi naman nakaka-encounter ng overheat, that is false alert. Pag sinabi mo namang actual alert, indication siya na nag-overheat talaga yung pyesa mo. Pero in reality, good question yun, sir. Is there a possibility na pagkakamali siya? Wala dapat. It was built to be robust and hindi dapat siya magkakamali. Kasi ang purpose lang ng CFDIU mo is to accumulate lahat ng fault conditions or failure messages na pwede na ma-receive. Then, using itself as well, it can check one by one. And kung tatanungin nyo kung ilan yung CFDIU nyo, isa lang ang CFDIU nyo para sa buong aircraft. Yung mga different computers mo, di ba? Ang daming backup. Ang CFDIU mo nag-iisa lang yan. Kasi ang load lang niya is to memorize all of those faults and things. Pero sir, question, out of curiosity. Pag nawala ba yung CFDIU, hindi na makakalipad yung aircraft mo? Technically speaking, ilipad pa rin yung aircraft mo. Pero mas gusto natin na meron siya lagi. Kasi paano ka magto-troubleshoot kung wala kang CFDIU? Aircraft mo, laki-laki, isa-isahin mo yun. Hindi naman katulad naman yan eh. Hindi naman katulad ng test na sa babayan eh. Tanggal-tanggal ka ang pyesa, isa-isa mo hanapin. Ito, napakalaki nito. Mamaya, may correlation pala lahat ng fault and failures na nangyayari. Hindi nyo alam. Kasi nga wala tayo CFDIU. Anong kulay po? Red. Warning, di ba? Red? Ano po indications pag warning? Hindi immediate action ha. Can cause death. If, context kasi ng AMM to, sorry I forgot to mention. Context ng AMM to or when conducting different procedures, pula siya, warning. Na if the procedure is not done in accordance with the AMM manual, it can cause damage or it can cause injury or death. Keep the fuel tanker far away from the aircraft or the weather radar operates. Kasi bakit? The weather radar emits radiation and immense amount of heat. Pwede niyang ma-ignite yung fuel natin. Huwag din kayo tatayo sa harap ng aircraft ha, pag nakabukas yung weather radar. Kung gusto niyo mabaog, sige, feel free. Pero kung ayaw niyo mabaog, huwag kayong tatayo sa harap niyan. Ang layo yan, lagpas pa ng 200 feet ang kaya niyong mahabog. Okay? Ang weather radar nyo is only used when the aircraft is in flight. Pero on ground, may safety feature tayo na namamatay siya na pusa. Okay? Keep safe distance around the aircraft. And there should not be any objects or person or people within the vicinity. Bakit? Kasi nga yung weather radar mo, nag-i-emit na mataas na amount of radiation. Para ka lang naman na-x-ray niya ng 1,000 times. Mababa lang yun, buhay ka pa rin doon pag nila. Baog ka lang. Kung hindi ka man mabaog, ano na, mutant na yung anak mo. Mali. So mag-iingat palagi. Bakit no objects? Kasi kung merong mental object dyan, tinamaan ng weather radar mo, yung radiation magbabounce back, papunta sa cockpit. Sino ba yung nasa cockpit? Pilot or yung mga mechanical na nag-operate ng weather. Damay po. Gets?
Yes po. Uy, ito na yung favorite nyo. Uy, I like to love sister. Hindi naman, sir. Grabe na naman. So, pakita ko lang.